Dito sa mundo ng organisasyon na ginagalawa namin ay napakahalaga na sundin namin ang bawat rules ng organization dahil dito nakasalalay ang mga buhay namin. Parang walang nangyari na naglakad akong pabalik sa loob ng bahay ko. Kung titingnan ay galing lamang ako sa loob ng bathroom ng opisina ko pero walang nakakaalam na may hidden floor dito para sa entry papasok sa basement ko. What's going on here? Tanong ko na makitang may mga taong nasa sala kausap ni James. Bisita niyo raw po, Missy. Sagot ng kanang kamay ko na inutusan ko magbantay sa labas ng opisina ko. Hindi ko pwedeng basta magtiwala sa paligid lalo na't nandito si James. May isa pusa ang pang-amoy ng isang iyon kaya mabuti na ang alam niya ay nasa opisina ko at nagtatrabaho simula kanina. Dahil alam ko na posibleng iba ang dating sa kanya kung malaman niya ang ginawa ko sa mga tauhan ni Jacob C. Ano man ang mangyari ay alagad pa rin siya ng batas. Hindi makatarungan sa kanya ang rules na umikot at pinapatupad sa organisasyon ko. Hindi niya magugustuhan ang parusang ibinigay ko at iyo kung magtalo kami ng tungkol dito dahil lamang sa nakialam siya sa pamamalakad ko. Tahimik na naglakad ako papasok, sana sa silid ko. Dahil iniisip ko na baka bisita sila ni James lalo na't naririnig ko na naman ang maingay na boses ni Mario kasama ang mga taong ngayon ko lang nakita nang tawagin ako nito. Bella, sabi nito na kumaway sa akin. Isang tipid ng ngiti lang ang isinagot ko lalo na't hindi ko kilala ang mga kaharap nito pero dahil ayoko maging bastos ay lumapit ako sa mga ito. Hay, may bisita ka pala. Mahinang sabi ko kay James nang lumapit ako. Yeah, kanina pa sila dito. Pinatawag kita sa tauhan mo pero sabi busy ka at hindi pwedeng abalahin kaya pinaghintay ko na lang muna sila. Seryosong sagot nito. Anyway, ipakikilala kita sa kanila. Bulong nito na hinapit ako sa bewang at hinarap ang mga taong nasa amin pala nakatingin. Gentlemen, I'd like you to meet my wife, Bella. Nakangiti at tila proud na sabi ni James sa mga taong kaharap. Pumitlag bigla ang puso ko nang marinig ang sinabi nito at kung paano niya ako ipakilala sa mga taong kaharap namin. Nag-init tuloy ang pisngi ko nang kamayan ako ng mga ito lalo na ang dalawang general na alam kong kilala ako. Bella, meet Judge Policarpio. Sabi ni James nang ipakilala ang lalaking dumating mula sa kung saan dala ang cellphone na marahil ay may tinawagan. Sir, my fiancé Bella Romualdez. Sabi pa ni James. Good evening, sir. Formal na bati ko dito. Good evening, Miss Romualdez. Since parehong nandito na pala kayo at wala nang hinihintay, pwede natin simulan ang kasal niyo. Sabi nang ipinakilala ni James na Judge Policarpio. Maang nanilingon ko sa James na nakapulupod sa bewang ko ang braso nito at pinipisil ang tagiliran ko. Sabi mo kanina ipakasalan na kita kaya tinawagan ko ang mga ninong ko, pati na rin si Judge Policarpio para ikasal tayo. Nakangiti na sagot nito. Maang na nakatingin ako sa mga mata niya na pilit inaaro ko nagsasabi nga ba siya ng totoo. Kahit kailan talaga hindi ako pwedeng basta magbitaw ng salita kay James dahil nagugulantang na lang ako sa susunod na aksyon nito. So, magpapakasal tayo ngayon? Ganun ba? Maang natanong ko sa lalaking katabi ko. Yeah, pasimpleng sagot nito. As in ngayon na? Wala sa sarili na tanong ko. Nang sumagot ito ng yes ay saka lang ako natauhan at napagtanto na seryoso nga siya at totoo ang lahat ng ito. Handa na ba kayong dalawa? Tanong ng Judge. Yes, but at least siguro na may okay lang kung magbibihis muna tayo. Sagot ko. Maayos naman ang damit mo, iha. Kahit hindi ka na magpalit ng damit ay maganda ka pa rin. Sabi ni General Rosales na nakangiting tiningnan ako at sinipat ang ayos ko. Kung sabagay naka-red mix with black color fitted dress nga naman ako with matching high heels na nakasanayan ko. Mabuti na lang pala at ito ang suot ko at mukha pa rin akong tao na humarap sa mga ito. Sige, I'm ready. Kibit balikat na sagot ko. Simulan na natin. May witness na kayo kaya madali na lang ang proseso. Sabi ni Judge Policarpio. Tahimik pero malakas ang kabog ng dibdib ko na nakikinig ako sa mga sinasabi ng judge na magkakasal sa ni James. Hanggang sa pumirma na kami sa isang papel na parehong may pangalan namin. Malakas na palakpak ni Bianca ang sumunod na narinig ko at tinig ni Mario na parang kalimbang sa simbahan na sumigaw na sa wakas daw ay kasal na kami ni James nang halikan ako nito. Bigla ay nag-init na muli ang pisngi ko nang hapitin ako ni James at siilin ng halik sa harap ng saksi sa kasal namin. Kasama ang mommy niya na masayang pumapalakpak ay binati kami. Congratulations anak! Sa wakas ay natuloy na rin ang kasal niyo ni James.
Sabi ng ina ng asawa ko habang yakap ako ng mahigpit. Kahit hindi pa kayo kasal noon ay pamilya na tayo, Bella. Walang nagbago doon. Emosyonal na sabi nito. Napangiti ako. Biglaan man ang lahat at hindi ko inaasahan ay masaya ako. Nagdahilan lang naman ako kay James kanina dahil nag-aalala ako na baka bumuka ang sugat nito. Pero hindi ko akalain na tototohanin niya at magtatawag ng mga witness na ninong pala namin at pati na ng judge na magkakasal sa amin. Congratulations, Iha! Halos sabay nabati sa akin ang dalawang general matapos kamayan ng asawa ko. Ang swerte mo, bata! Nakangiti na baling nito sa asawa ko na panay ang pisil at ikot ng singsing na isinuot niya sa daliri ko. Salamat, sir. Sagot ni James na hindi maitatago ang saya sa mukha nito. Isang salusalo ang pinagsaluhan namin ng ilang bisita na sumaksi sa kasal namin ni James. Parang normal lang ang lahat pero ito ang pinakamemorable na tagpo sa buhay ko. Hindi ko man ito plinano at napaghandaan ay masaya ako na sa wakas ay natuloy ang kasal namin ni James nang walang naging problema. Paano, sir? Uwi na rin ako. Baka magbuga na naman ang apoy ang asawa ko. Paalam ni Mario na nauna nang tumayo sa umpukan nila kung saan nagkaroon ng inuman. Ang aga pa, Mario. Hindi ka ba magpapaalam sa asawa mo? Tanong ng ninong namin na si General Rosales. Ako, sir. May curfew ako. Isa pa hinahanap ako ng mga anak ko bago matulog. Kumakamot sa ulo na sagot nito. Umuwi ka na nga at baka pati ako'y madamay pa. Natatawa na sabi ni James. Kapag kasi inaabot ng hating gabi sa labas si Mario ay panay na ang tawag ni Maria kay James. Bagay na kinaiinisan ko noon dahil naaabala ang tulog nito. Pero sabi ng asawa ko ay hayaan ng best friend niya dahil dikit sila ni Mario. Kaya kapag nawawala ito ay sa kanya hinahanap ng babaeng iyon. Matapos na magpaalam ni Mario ay nagpaalam na rin ako sa mga bisita namin. Inaantok na kasi si Bianca kaya minabuti ko na samahan siya. Total nagiinuman lang naman na ang mga ito. Mommy, ano yan? Tanong ni Bianca nang may makitang kung ano sa damit ko. Wala ito anak, matulog ka na ha. Magpapahinga na rin si Mommy. Sabi ko sa anak ko na sinisipat ang kung ano sa damit ko. It looks like blood. Sabi pa nito, natigilan ako't kinabahan. Kung hindi nakaligtas sa matalas na paningin ng anak ko ang ganitong bagay, paano pa kaya sa tatay nito at mga pulis na nakatingin sa akin at nakaharap ko kanina? Kanina kasi may lamok, kaya pinatay ko dahil inuubos ang blood ni Mommy. Dahilan ko. Hiyo, maligo ko Mommy, baka may virus siya. Look, baka kinagat niya rin ang kung sino. Sabi ni Yaya, dangerous daw iyon. Madaldal na sagot ng anak ko. Tumango na lamang ako para hindi na magpaliwanag pa. Sigurado kasi ako na haba pa ito kapag sumagot pa ako. Matalino si Bianca, kahit bata pa ito. Ang simpleng paliwanag ay tumatatak sa isipan nito, kaya mahirap magsinungaling at gumawa ng kwento. Tapos nakalimutan ko dahil gumawa lamang ako ng dahilan. Agad na pumasok ako sa banyo at nagubad ng damit. Napabuntong hininga na lamang ako nang makita na tama nga ako dahil tumalsik sa braso at sa bandang leeg ko ang ilang spot ng blood dot kaya nakita ito ng anak ko. Kahit mixed red and black ang damit ko ay hindi nakaligtas dahil dumikit pala ito sa balat ko. Kapapasok lamang ni James nang silid nang lumabas ako sa shower room habang nagpupunas ng basang buhok, suot ang puting roba na paborito ko. Happy now, Mrs. Sandoval? Tanong ni James nang makalapit sa akin at pumulupot sa bewang ko ang mga braso sabay baon ng mukha sa leeg ko. Oo naman, kahit biglaan. Mahinang sagot ko na umikot ang mga braso ko sa katawan nito para yakapin siya ng mahigpit. Finally, akin ka na talaga. Asawa na kita at walang makakahadlang na doon. Sabi nito, nanatili lamang akong yakap siya. Sapat na sa akin ang ganito kami, kung saan nararamdaman ko ang marahang tibok ng puso niya na tila ba nagsasabi na nasa tamang landas ako. Maliligo muna ako. Bulong ni James na panay ang halik sa pisngi at buhok ko. Get ready wife, kasi babawi ako. Bulong pa nito bago lumuwag ang pagkakayakap nito sa katawan ko. Hindi pa ako tapos magsuklay ng buhok ko matapos mag-spray ng favorite perfume at apply ng lotion sa buong katawan ko nang lumabas si James sa banyo na nakatapis lang ng puting tuwalya sa bewang nito.
Napalunok ako ng sariling laway na nakatitig habang marahan siyang humahakbang palapit sa akin na akala mo'y leon na sinisipat at pinag-aaralan kung paanong atake ang gagawin sa hapunan nito. "Ready ka na ba, wife?" Tanong nito na hindi inaalis ang matiim na titig sa mga mata ko nang makalapit sa akin. Bumaba ang paningin ko sa leeg nito hanggang sa umangat ang kamay ko at dahan-dahan na pinaglandas ko ang daliri ko mula sa balikat niya pababa sa dibdib hanggang sa dumako ito sa bahagi na tinamaan siya ng bala. "Masakit pa ba ito?" Marahang tanong ko. "No, pero may masakit sa akin sa mula pa kanina nang iwan mo ko." Paus na halos ay pabulong na sabi nito. Napangiti ako na nag-angat ng tingin. Kita ko sa mukha ng asawa ko ang pagnanasa na hindi maikakailas sa mga mata ko. Sununod ko ang dikta ng isip at puso ko nang yumakap ang braso ko sa batok niya na hinalikan siya sa leeg pataas till I reach his perfectly shaped jaw. Isang mahinang ungol ang kumawala sa labi niya nang marahang kagatin ko ang punong tenga ni James, sabay pasada ng halik ko na sinabayan ng pagpulupot ng braso niya sa bewang ko at gigil na pisil sa tagiliran ko. "Ew, seducing me, Bella." Halos padaing nasabi nito. Hindi ako sumagot at pinagpatuloy ang ginagawa ko hanggang sa maabot ko ang labi niya na pinanggigilan ko ng husto na ginantihan naman niya ng maalam na halik na muntik ng masaid ang natitirang hangin sa baga ko. Ramdam ko ang naghuhumindig na sandata sa pagitan namin na tila ba gustong kumawala sa kakapiranggot na tapis sa bahaging iyon. Kaya wala kong inaksayang oras na kinalas ko at basta na lang hinayaan na bumagsak sa paanan namin habang naglalandas ang mainit na labi ko pababa sa tiyan ng asawa ko mula sa dibdib nito. Kagat ang pang-ibabang labi na tumingala ako habang nakayuko na nakatingin sa akin si James nang lumuhod ako sa paanan niya at marahang haplusin ng galit na sandata na alam kong naghihintay sa susunod na gagawin ko. "Masaya ako, Bella. Sa wakas ay natupad ko ng matagal ko ng gusto. Promise, ang saya ko lalo na tinanggap mo ko kahit malayong agwat natin sa lahat ng bagay. I love you." Madamdami na sabi nito. Napapikit ako dahil hindi ko mapaglabanan ang matinding emosyon sa pagitan naming dalawa, lalo na't ganito kalagkit ang titig ng asawa ko. Ibang epekto sa akin ang marahang haplos niya sa pisngi ko. Bawat lapat ng daliri niya sa balat ko'y nagbabago ang temperatura ng katawan ko. "Pangako, ikaw lang. Wala nang iba." Bawat salitang binitawan ni James ay tumatagos sa puso ko. Siya lamang ang nag-iisang lalaking kayang palambutin ng matigas na puso ko ng ganito. Salita pa lang niya'y kumakabog na ng malakas ang dibdib ko. Tila ba konektado ang bawat pintig ng puso namin kaya ganitong epekto sa tuwing magkakalapit kami ng ganito. Hindi ko alam kung kailan ito nagsimula. Basta mahal na mahal din kita, James. Kaya ang sakit sa akin nang makita ko kayo ni Maria noon na magkasama, hubad at magkatabi pa sa kama. Naluluha na sagot ko. "I'm sorry, baby. Hindi na mauulit iyon, kahit na kailan. Hindi ko hahayaan na masaktan ka uli ng dahil sa akin." Puno ng emosyon na sabi nito. "Ginawa ko ang lahat para maging akin ka ulit, kaya hindi ko sasayangin ang pagkakataon na makasama ka habang buhay." Matapos sabihin ni James ang katagang ito ay siniil niya ako ng maalab na halik. Mariin, mapaghanap at buong layang ipinaramdam sa akin kung gaano niya ako kamahal. Alam ko na sa puntong ito ng buhay ko'y sigurado na akong ito na ang simula ng panibagong yugto namin na magkasama ng lalaking dati ay kinamumuhian ko dahil sa mga pagsubok na dumating sa amin noon. "I love you, Bella. Ikaw at si Bianca ang buhay ko." Bulong nito sa punong tenga ko bago bumaba ang labi sa leeg, pababa sa katawan ko. "Sisiguraduhin ko na the best ang honeymoon natin ngayon, Bella." Pangako nito sa akin. Dahil napagod ako nang husto'y tanghali na ako nagising. Wala na si James sa katabi ko at posibleng pumasok na ito sa trabaho nang hindi man lamang ako ginising. Halos pagapang na bumaba ako ng kama dahil ramdam ko matinding pananakit ng kalamnan ko. Kahit ang mga binti ko ay nanginginig ng itapa ko sa sahig. Talo ko pa kasi ang nag-gym sa ginawa namin ni James. Pero hindi ko pinagsisihan iyon dahil isa ito sa best night namin ng asawa ko. As in satisfied ako, hindi lang isang beses kundi pa ulit-ulit.
Agad na naligo ako at bumaba para mag-almusal. Nabutan ko na abala sa panonood ng paboritong cartoon, si Bianca, kasama ang mommy ni James na binati ko at parehong nakangiti nang makita ako. Si James, Mom? Tanong ko dito, hawak ang kape na dinala ng isa sa kasambahay ko. Umalis kaninang madaling araw, anak, at may emergency daw. Sagot nito. Tumango lang ako dahil dapat na akong masanay sa uri ng trabaho nito. Siya nga pala, Bella. Uuwi ako saglit sa bahay at titingnan ko doon. Nakalimutan ko kasing i-off ang main switch ng kuryente dahil excited ako sa kasal niyo. Mahirap na at mainit ngayon. Uso pa naman ang sunog. Paalam ni Mommy Jenny. Tatawagan ko na lang po si James para siya na po ang pumunta doon, Mom. Suggestion ko pero umiling ang mother-in-law ko. Sa totoo lang ay hindi ako pabor na payagan siyang umalis pero hindi ko siya pwedeng kontrolin dahil ano na lang ang sasabihin niya, lalo na't hindi naman namin sinabi ni James sa kanya kung ano at sino talaga ako. Good morning, Missy. May tawag po kayo. Sabi ng personal assistant ko na lumapit sa akin. Tumango ako at inabot ang wireless phone na hawak nito. Yes, tipid na sagot ko. Missy, napasok na po namin ang teritoryo ni Jacob C. Pero hindi namin siya nahagilap dito. Mukhang may ideya siya na babalikan mo kaya nagtatago na maging ang anak nito. Sabi ni Gavin mula sa kabilang linya. Alright, track him. I want him alive. Alamin mo ang lahat ng impormasyon na pwede mong makuha tungkol sa kanya at pamilya niya. Gusto ko ng kumpletong impormasyon. Naintindihan mo? Seryoso na tanong ko. Yes, Missy. Agad na sagot nito. Kumusta ang pain natin? Tanong ko na ang tinutukoy ko ay ang tauhan ni Mr. C na pinakawalan ko para matunto ng amo nito dahil sigurado akong babalikan nito ang lungga kung saan sila nagtatago. Nagmamadali na umuwi ng probinsya sa Tarlac, Missy. Nakasunod po ang tauhan natin at alert sa bawat signal ng tracker. Sabi nito, sige, make sure na malalaman mo sa loob ng 24 hours ang resulta ng trabahong ibinigay ko. Sabi ko kay Gavin, saka mabilis na pinutol ang tawag. Matapos maramdaman ang mainit na labi ng asawa ko na dumampi sa balat ko sabay pulupot ng braso sa bewang ko. Busy, wife? Bulong nito. Napangiti ako. Ang sarap naman sa pakiramdam na tawagin niya akong asawa habang yakap ako ng mahigpit na ganito. Hindi ko naramdaman na lumapit na pala siya sa akin, gayong dati-rati naman ay alerto ako sa bawat ingay at movement sa paligid ko. May isa pusa ka talaga. Bakit hindi kita naramdaman na malapit ka na pala sa akin? Tanong ko. Siyempre gusto ko itong surprise. Malambing na sagot nito. Ito na nga ba ang sinasabi ko kaya ayokong basta gawin ang kahit na anong trabaho ko sa opisina ko nang walang bantay sa labas ng pintuan ko dahil alam ko ang galawan ng asawa ko. Bakit umalis ka nang hindi nagpapaalam sa akin? Tanong ko ng bahagyang ikiling ko ang ulo dahil nakasiksik na naman ang mukha niya sa leeg ko. Alam ko na pinagod kita ng gusto kagabi, kaya hindi na kita ginising kaninang umalis ako. Mahimbing ang tulog mo, ayaw kitang abalahin. Paliwanag nito na tanging, lang ang naisagot ko. Uuwi daw ang mami mo sa inyo. Sabi ko matapos na maalala na nagpaalam ito sa akin kanina. Sa tingin mo safe na hayaan natin siyang lumabas dito? Tanong ko. It's okay, Bella. May mga tauhan ako nagbabantay sa bahay, maging sa subdivision. Pwede natin siyang hayaang umuwi pansamantala. Kilala mo naman sa mommy na hindi sanay na nakatira sa ibang bahay lalo na't hanggat maaari gusto niyang nandoon siya sa bahay na iniwan ni Daddy. Paliwanag nito. Tama siya. Hindi ko pwedeng ikulong dito sa bahay kasama namin ang mommy ni James dahil lamang sa nangyari. Ayoko rin namang pigilan siya at biglang baguhin ang takbo ng buhay niya. Ngayon na may direct connection na siya sa akin. It's okay. Pasusundan ko na lang siya kahit saan sa mga tauhan ko. Ipahatid ko siya sa driver natin. Pinal na sagot ko. Thank you, Bella. Bulong nito, naramdam ko mainit na hininga niyang tumatama sa balat sa leeg ko. Daddy! You're back! Matinis at malakas na boses ni Bianca ang pumigil sa sana ay panay na naman na panlalandi na ginagawa ng ama nito. Hello, baby. Siyempre, namiss ko kayo ni mommy. Nakangiti na sagot ng asawa ko na bumitaw sa akin at lumuhod para magpantay sila ng anak nito. Pinanood ko ang ginawang paglapit ni Bianca sa tenga ng ama na alam kong may ibubulong ito at napangiti naman ng ama na tumango. Anong pinag-uusapan niyo? Hindi makatiis na tanong ko. Nothing, Mom. Umiling-iling na sagot ni Bianca. James?
Tawag ko sa pangalan ng ama pero umiling ang anak ko na mukhang alam na niya kung bakit tinawag ko ito. Daddy! Malakas na tawag ni Bianca sa ama sabay padyak ng paa. Kumakamot na napailing sa ulo ang asawa ko na tila problemado kung sino susundin niya sa amin ng anak ko. I'm sorry baby, nag-promise kasi ako na sekreto namin niya ni Bianca. Sabi ng asawa ko while looking at me and obviously pleading na wag na ako magtanong pa. Alright baby boss, hindi ko sasabihin ang sekreto natin kay mommy. Bulong ni James sa anak pero hindi nakaligtas sa matalas na pandinig ko. Hinalikan ni Bianca ang ama sa pisngi sa kamabilis na tumakbo pabalik sa sala matapos na magpaalam sa ama. Anong sekreto niya? Nakataas ang kilay na tanong ko. Obviously sa nakikita ko ay nagsisimula ng mas bold sa Bianca sa ama. Parang bumalik ako sa nakaraan na lahat ng hingin ko sa mga magulang ko ay agad na ibinibigay nila. Gusto raw niyang pumunta sa mo. May maganda daw sa Toy Kingdom. I said yes pero dapat kasama ako. Nakangiti na sagot ng asawa ko sabay akbay sa akin. Napasimangot ako. Heto na nga ba ang sinasabi ko noon pa? Hindi nga ako nagkamali nang sabihin ko na kapag dumating ang ama ng anak ko, sure na mapupunta dito ang atensyon ni Bianca. Huwag ka na magselos. Siyempre mahal ko kayo ng anak natin kaya dalawa kayong baby boss ko. Bulong nito habang kasabay ko na naglalakay papunta sa silid namin. Pinanood ko lang siyang magubad ng uniform na suot. Never kong inisip na darating ang araw gaya nito na magiging asawa ko ng isang pulis na kahit minsan ay hindi ko pinangarap. Babalik ka na ba sa trabaho? Tanong ko nang makapagbihis ito. Hindi pa. Isang buwan ang leave ko. May 2 linggo pa ako para masolo ka. Pilyo na sabi nito sabay ngiti na akala mo ay inaakit ako. Kumain ka na ba? Tanong kong bigla dahil napalunok ako nung lumapit ito sa kaniyakap ako mula sa likuran ko. Yeah, kumain ako kanina bago umalis. Bulong nito. Sanay na ako doon dahil lagi ay malimit mag-early breakfast si James ng mga panahon na sa mansyon ko pa siya nakatira. Speaking of that house, hindi ko pa nga pala nadadalaw iyon simula nang umalis ako dahil sa nangyari sa pagitan namin ni James. Sakit ang buong katawan ko, James. Post na sabi ko dahil ang malandi kong asawa ay naglulumikot na naman ang mga kamay. May kamot yan. Bulong nito na ngayon ay panay ang haplos sa tiyan ko. Excited na ako na lumaki ulit ito. This time, sure na makikita ko kung paanong lalaki ang tiyan mo. Bulong nito. Gaya nga ng inaasahan ko na uwi na naman kami sa mainit na tagpo at halos hindi na ako makaalis sa ibabaw ng kama dahil talagang sinulit ng asawa ko ang honeymoon na sinasabi nito. Hapon na nang magising ako. Kumakalaman sikmura na bumangon ako sabay sulyap sa asawa ko nakadapa at hindi man lang nag-abala na magkumot. Kaya tinakpan ko na agad dahil masakit sa mata at baka ipahamak na naman ako ng kung anong polyutad na tumatakbo sa isipan ko. Missy. Nakayuko na bati sa akin ng mga kasambahay na nadatnan ko matapos utusan ko na ipaghanda ako ng pagkain. Tahimik ang buong kabahayan hanggang sa matapos akong kumain. Kahit sanay ako sa ganitong atmosphere sa bahay ko ay may ibang kaba ang bigla ay bumundol sa dibdib ko. Where's Bianca? Agad na tanong ko matapos tingnan ang silid nito. Missy, isinama po ng mother-in-law mo pauwi sa kanila. Sagot ng tinanong ko. What? Malakas na tanong ko matapos marinig ang sinabi nito dahilan para magsipagyuko pang lalo ang mga kaharap ko. Sino nag-allowed kay Bianca na lumabas? Bulyaw at tanong ko sa mga kaharap ko. Ang mommy po ng asawa mo, Missy. Sagot ng isa sa mga ito. Napapikit ako para pigilan na wag kong mapatay ang lahat ng taong kaharap ko. Oo, nanay ni James ang kasama ng anak ko pero si Bianca ang pinag-uusapan dito. Mainit sa mga mata ng kalaban ko ang anak ko dahil siya ang nag-iisang alas na pwede nilang magamit laban sa akin. Kaya hindi ko basta pinapayagan na umalis si Bianca nang walang paalam. Tinalikuran ko ang mga kasambahay ko at tinungo ko ang posting ng head of security ko para alamin ko kung sino ang kasama ng anak ko na magbabantay sa kanya. Nakahinga ako ng maluwag matapos malaman na kasama ni Bianca ang right hand ko. Alam ko na hindi siya pababayaan nito at hindi basta sila umalis nang walang sapat na tauhang kayang protektahan ng anak ko. Tiwala na bumalik ako sa loob ng silid ko para sana gisingin si James pero naabutan ko itong may kausap at halatang iritable. Do your best, Captain. I'm coming. Malakas na sabi nito sa kausap. Nilingon ako nito at halata sa mukha niya ang matinding pag-aalala sa hindi ko malamang dahilan. What's wrong?
Bigla'y kinakabahan na tanong ko. Sanay ako sa marahas na mundong ginagalawan ko pero bigla ay malaki ang pagbabago sa akin simula nang muling makasama ko si James. Marahil ay dahil sa trabaho niya bilang pulis o dahil na rin sa tagpong naranasan ko kasama siya ng pagtangkaan ni Jacob C. ang buhay naming lahat. Hinarang ang convoy at sasakyan ni Mommy. Pauwi habang nasa daan siya kasama ang anak natin, Bella. Nagkaroon ng shutout and hindi na natuloy ni James ang sasabihin nang sumabat ako. I can't wait any longer dahil malakas ang kabog ng dibdib ko na konti na lang ay maaaring mangapos ang hininga ko. And what? Agad na tanong ko. Nakuha nila si Mommy at si Bianca. Nanghina ako at hindi nakakilos matapos marinig ang pahayag ni James. Walang kahit na anong pumasok sa utak ko sa mga sumunod na sinabi nito dahil paulit-ulit na tila ipinamumukha sa akin ang salitang nakidnap si Bianca at wala akong nagawa para protektahan siya. Bella, I promise, gagawin ko ang lahat para mabawi sila. Please come down and stay at home, okay? Sabi ni James nang yakapin ako ng mahigpit. Tumango lang ako at nanghihina na nakaupo habang mabilis na nagbibihis ang asawa ko at patakbo na lumabas ng silid at sinabing tawagan ko siya kapag may humingi ng ransom para sa anak ko at nanay niya. Knowing na nasa panganib ang buhay ni Bianca ay biglang umilaw ang mumunting liwanag sa magulong utak ko. Hindi ito ang tamang oras para manghina ako. Kailangan ako ng anak ko kaya bilang ina niya at pinuno ng mafia organization na hawak ko ay gagawin ko ang lahat mabawi lamang siya. Mabilis na dinampot ko ang cellphone ko at tinawagan si Gavin para utusan ito na alamin niya kung may kinalaman si Jacob C. sa pagdukod sa anak ko. Kung sino man ang taong may gawa nito ay hindi siya makakaligtas sa matalas na kuko ko dahil anuman ang mangyari ay babawiin ko ang anak ko sa kahit na anong paraan. Maubos man ang lahat sa akin, maging yaman at mga tauhan ay hindi ako papayag na sa huli. Hindi ko makuha ang anak ko at mapagbayad ang mga taong naglakas loob na kalabanin ako. After makaalis ni James habang mahigpit ang bilin na wag umano akong gagawa ng kahit na anong hakbang nang hindi niya alam dahil gagawin niya ang lahat para mahanap ang anak namin at ang mommy niya. Segundo lang matapos dyan lumabas ay tinawagan ko ang kanang kamay ko pero hindi ito sumasagot. Galit na tinawag ko ang Delta in command ng organization ko at sinabing ihanda ang lahat ng tauhan dahil any moment ay kakailanganin ko ito. Ano balita kay Gavin? Tumawag na ba siya? Tanong ko sa isa sa mga tauhan ko nang pumasok ako dito sa basement at naabutan silang naghihintay sa akin. Miss CX, hindi pa po. Sinusubukan po naming tawagan pero hindi kami makakonect kay Gavin. Sagot ng kaharap ko. Wala na tayong oras. Nakidnap si Bianca at kailangan nang malaman natin kung sino ang may hawak sa anak ko. Now, do your best to track my daughter whereabouts. Kuya man ka mauna utos ko habang hindi maitatago sa refleksyon ng mukha ko ang matinding galit na nararamdaman ko. Habang abala ang mga tauhan ko ay tinawagan ko si James pero hindi ito sumasagot. Frustrated na pinindot ko ang end button ng call at sinubukang tawagan si Declan Madrigal, ang ngayon ay pinuno ng council. Bukod sa aming lahat, siya ang higit na may malaking koneksyon. Sa pagkakataon na ito ay gagamitin ko ang full force ng alas ko para mahanap kung nasaan ang anak ko at sinong demonyo ang dumukot sa kanila ni Mommy Jenny. Missy, si Gavin. Sabi sa akin ng Delta ko sabay abot ng telepono. Update? Malakas at kumakabog ang dibdib na tanong ko agad dito. Missy, nahanap ko ng exact mark point ni Jacob C. at anak nito. Nasa Carmona sa Cavite sila nagtatago pero mapanganib ang lugar na iyon. Masyadong mahigpit ang security sa lugar at may body heat sensor silang ginagamit para ma-recognize sa mga unauthorized individual na pumasok at lumabas sa teritoryo nila. Mahabang paliwanag nito. Send me the address and details now. Utos ko. Minuto lang at hawak ko na ang lahat ng kailangan ko para matuntun ko ang anak ko. Since hindi ko matawagan si James sa isang text message ang ipinadala ko sa kanya para ipaalam ko na saan si Bianca. Prepare for the war. Aalis tayo in 10 minutes. Utos ko sa mga tauhan ko. Agad na binuksan ko ang safety wall para makapasok sa hidden room ko saan nakaimbak ang iba't ibang uri ng baril na gagamitin namin sa pagsugod sa lungga ni Jacob C. Nagkakamali siya ng binangga dahil pagbabayarin ko sila sa ginawang pagdukod ni Jacob sa anak ko at sa ina ni James.
Hindi na ako nagbihis at inayos ang baril sa isiniksik ko sa bawat hita ko. Hindi ako susugo doon ng basta lang dahil sisingilin ko sila sa kapangahasang ginawa laban sa akin. Let's go, sabi ko sa mga tauhan ko. Kung titingnan ay para lamang akong babaeng pupunta sa kung saan suot ang fitted mini dress na hanggang kalahati ng tuhod with of course my doll shoes. Hindi ako pwedeng mag high heels dahil sigurado ako na mapapasabak ako. Alam ko na ginawa ito ni Jacob C. para makaganti sa akin, kaya harapin ko muna sila ng ganito ang ayos ko para hindi sila maghinala. Lula ng itim na Mercedes-Benz ay nagmaneho ko habang nakasunod sa akin ang mga tauhan ko. Natuntun ko ang lugar na sinabi sa akin ni Galvin at gaya nga ng sabi niya, masyadong pribado at liblib ang lugar kung saan nandoon ang lungga ng mag-ama na pakay ko. Bumaba ako ng sakyan ko at nag-doorbell. Nagulat pa ang dalawang gwardiya na sumilip sa akin nang makita ang ayos ko dahil madilim ang paligid at hindi maitatanggi na maganda ako.